Samantala may nakikitang probable cause ang grupo ni dating Senador Gringo Honasan at senatorial candidate Rodante Marcoleta para maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na't sinasabing hindi dumaan sa due process ang pagpapadala sa kanya sa ICC. Hinikayat naman ng grupo ang mga Pilipino na suportahan ang kanilang isinusulong na electronic signature campaign para makakuha ng puwersa at makita ng ICC na may kapalpakan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, ang gagawin daw na hakbang na ito ng grupo ni dating Senador Gringo Honasan na isa ding senatorial aspirant ay panawagan para nang sa ganon ay magkaisa ang bawat Pilipino. Ang sabi ng dating senador, hindi ito o wala itong pinapanigan na anumang panig kundi ang kanilang gagawin daw ay para sa kapayapaan din ng ating bansa. Ito ay pro-Filipino. This is a pro-Filipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong mo yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Yan ang panawagan ni senatorial aspirant Gringo Honasan patungkol sa nagkakagulo at kasalukuyang hindi raw nagkakaisang bansa. Dahil dyan mag-oorganisa ang grupo ni Honasan kasama ang Reform Philippines at ang Democratic Party of the Philippines maging ang Malayang QC Party ng isang kampanya para may panawagan ng agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matapos itong dalhin sa The Hague, Netherlands, matapos itong maaresto sa bisa ng umano'y warrant of arrest mula sa ICC. Yan ang nakikita nilang solusyon para mapahupa ang kasalukuyang sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng pagkakahati-hati ang mamamayang Pilipino. Sa ginawang press conference, dito ay nilatag ang mga maituturing na butas o kapalpakan ng gobyerno o hindi nasunod na batas sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sinabi pa ni Honasan na nais nilang madinig ang boses ng taong bayan sa pamamagitan nga ng payapang paraan at pagkakaisa patungkol sa kasalukuyang nangyayaring pagkakabahabahagi sa ating bansa. Importante marinig natin, no? Yung tinig, yung tunay na tinig ng taong bayan, devoid of partisan political affiliation, devoid of the legalities. Dahil, di ba, ang daming legal opinion na valid din naman, no? So, walang pagkakaisa ron, walang konsensus. Saan tayo nagkakaisa? Ang ginawa namin, magtanong kami, sino ang gusto ng gulo? Wala namang nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? In fact, ito yung plataforma ng unity team na nagluklok sa ating Pangulo, sa kinaroroonan niya ngayon. Walang nagtaas ng kamay. So doon tayo nagkakaisa. Ayaw natin ng gulo at gusto natin pagkakaisa. Dahil dyan, isang electronic signature campaigning ang ilulunsad ni Honasan at ng kanyang grupo na kung saan para makakuha sila ng puwersa at makakuha ang atensyon ng International Criminal Court o ICC at ipakita na mayroong kapalpakan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo. Nanawagan din sila sa mga Pilipino na masuportahan ang kanilang hanay at nilinaw din nilang wala silang pinapanigan kundi ang kanilang ginagawa lamang ay para sa taong bayan. Kahit na anong pamaraan, basta't pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo. Pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagana naman. Para naman kay senatorial candidate Rodante Marcoleta, marami raw silang nakitang probable cause para makauwi ang dating Pangulo. Una, ang paraan ng pagkakaaresto kay FPRRD kamakailan matapos na bumalik nga ito sa bansa mula sa kanyang pangunguna ng kampanya ng kanyang grupo na PDP laban sa Hong Kong. Bilang sa nakita nilang butas ay hindi raw pagbibigay ng karapatan sa dating Pangulo o due process sa ilalim ng batas ng Pilipinas na makita sana ng ICC para mapauwi mo na ang Pangulo.
Isa pa nga sa kanilang kinukwestiyon ay ang naging paraan ng pag-aresto ng PNP sa dating Pangulo na dapat mismong Interpol daw ang gagawa at hindi dapat mismo ang PNP. Parang wala yung warrant of arrest eh. So dapat sana yung representative ng Interpol maliwanag nandun sana sana'y nagpapaliwanag, hindi si General Torre, hindi yung tagapagsalita ng PNP. Hindi nyo ba naitanong bakit yung pati yung nagbasa ng Miranda rights, bakit si General Torre? Bakit wala man lang, okay lang siguro siyang magbasa, ngunit nandun sana sa tabi niya yung representative ng Interpol. Ayon pa sa grupo, maliwanag na nakasaad sa batas na nilabag ang Article 59 ng Rome Statute and pertinent Philippine laws. Nakasaad dito na ang sinumang individual na naaresto ay kailangang dalhin muna sa judicial authority sa custodial state na nakasalig sa batas ng bansa. Kabilang dyan kung ang warrant ay nakapangalan mismo sa nasabing individual na inaresto at kung ang personalidad ay naaresto at nasunod ang proper process at naibigay ang karapatan nito. Pero sa nangyari daw sa dating Pangulo, tila hindi raw nasunod lahat ng ito. Kaya merong probable cause sa maaari itong makita ng ICC at maiuwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ang gagawin daw nilang hakbang ay nakasalig sa patakaran na maaaring magpaabot ng saloobin ng isang non-government organization para magbigay ng suporta kung sino ang nais mabigyan ng suporta. Dapat siguro ang nakuha natin mula sa kanila, bakit hindi man lang lumitaw nung arestuhin ang dating Pangulo? Samantalang sinasabi nila na ginawa yung pag-aaresto in compliance with the obligation under the Interpol. Kaya lang hindi nyo napansin na hindi man lang nag-figure out kung sino yung representative ng Interpol. Di ba napakalaking ng importansya ng Interpol sapagkat doon pala nakasalig yung pagkaka-aresto sa Pangulo. Dapat lumitaw sana, bago inaresto yung Pangulong Duterte, malinaw sana na yung physical copy ng warrant of arrest. Samantala, Ali, ginit din ng mga grupo ng mga grupo maging ng dating Senador Gringo Honasan na nalabag din yung Article 1 Section 1 ng 1987 Constitution o yun nga yung tinatawag na no person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law. At ang sabi ng dating Senador Gringo Honasan, wala naman daw silang inaasahan na bilang na makikiisa dito sa e-signature campaign na ito. Pero sa nakikita nilang sitwasyon sa ngayon ay mukhang libo-libo daw ang mga lalahok dito sa e-signature campaign para mapansin ng ICC at mapauwi na nga ang dating Pangulo dito sa ating bansa, Ali. Okay, pero maliwanag naman ang mga kinikwestiyon ng mga tao na nagsasabi nga na itong paraan ng pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands ay labag sa ating konstitusyon. Itong e-signatures at pati physical signatures, dahil sabi nila magsiset up daw sila ng mga desk like halimbawa sa Liwasang Bonifacio. Saan nila ito dadalhin? Ito ba ay dudulog ba sila sa ating Korte Suprema o doon sa International Criminal Court? Ali, ang sabi na sa atin ni dating Senador Gringo Honasan, nais nilang mapansin ng ICC itong kanilang panawagan. At meron din silang panawagan sa Korte Suprema na sana raw madiliin na maaprubahan yung mga petisyon na inihain nitong mga nakaraan para mapabalik ang dating Pangulo. Pero ang sabi sa atin ni Honasan ay wala naman daw silang layon na kung tatawagin doon ng iba na pag-iingay ito, okay, pag-iingay na raw ito, pero ito raw yung nakikita nilang paraan na tahimik at mapayapa para ipanawagan yung ilagay sa tama yung ginawang proseso ng pag-aresto sa dating Pangulo at dito mismo malitis sa ating bansa itong dating Pangulo, Ali. Okay, maraming salamat, Erlo Bringas.